What is up video guys, Jaden here again and welcome to another video. So for today's video guys, Happy New Year pala muna guys. Punta tayo kay Toyota Taytay kasi si Primo na-reach na niya yung 10,000 kilometers na tinatawag. And as you guys all know, kailangan talaga nating ipa-PMS no, yung mga auto natin. Minsan nag-fail tayo dyan pero kailangan lang rin talaga siya kasi pag may mga naririnig-rinig ka na yan, that's because hindi siya na PPMS no. So ngayon pupunta tayo. I'll give you an idea how much will it cost, especially kung nasa 10,000 no, na kilometers na yung inyong mga auto. Syempre lower yung pag 5,000 no, pagka was that 3,000 yung una. Prior to 5,000 kasi meron pa akong PMS kay Primo which is na vlog ko yon. So syempre pag 10,000 kilometers na, medyo mas mataas yan no, matik yun kasi syempre medyo mas maraming gagawin, especially pag nag 15 na yan, 20, 25. Alam ko nga pag 25 talagang general check-up na yan yun naglalagpas na yan ng mga 10 or 12,000. So for the 10,000 kilometers PMS sa mismong Toyota guys, Taytay na branch, ibigyan ko kayo ng idea magkano siya no. But before that, papakita ko muna yung ilang mga available na sasakyan dito kay Toyota Taytay. Ano yung mga bagong model na naka-display, tapos papakita ko rin yung ilang mga presyo, and then I'll get back later no, and then let's talk about the costing for the 10,000 kilometers na PMS kay Primo sa Toyota. So there guys, I hope na enjoy nyo yun no? Short clips lang, hindi na rin ako masyadong nagtambay sa loob no? Kasi sumaglit lang talaga kami. May trabaho rin kami, kasama ko si Mrs. Iniwan namin to, actually si Mrs. na nag-iwan dito ng mga 8:30. Tapos sabi sa amin ng Toyota mismo, mga 11:30 or mga alas 12 ng tanghali pwede nang pick upin. So nakabalik kami mga 1:30 na. Available naman na siya. Thank you kay Kuya, shoutout kay Kuya, siya yung nag-assist sa amin. Sige, so magkano ang inabot ng 10,000 kilometers no, na PMS kay Toyota Taytay? Ang eksakto ay 7,033.52 centavos. Actually medyo nabago siya, nag-less ng yung una kasing quotation sa amin 8,000 plus. Before kasi talagang gawin or i-maintain or kung ano-anong gagawin sa mga sasakyan natin,
'di ba parang merong sales representative, or hindi actually sales representative, more on PMS representative, or someone who will give you the quotation, explain briefly ano yung mga gagawin sa sasakyan mo and all that. So doon pwede naman kayo politely magtanong ano yung optional lang dyan na pwedeng paalisin, lalo kung medyo tight or short kayo sa budget, ganon. So ang quotation kanina more or less nasa 8,000 plus siya, pero ngayon yung binayaran ay 7,033 pesos 0.52. So apparently yung pag-align yata ng tire, dahil nakita nila na okay pa naman, hindi na nila yon ginawa, no? Pero I think naubusan rin sila yata, tapos since nakita naman nila na pwede pang gawin yon the next time na bumalik, no, kay Primo, doon na lang siya gagawin. So may mga ganun na option. So medyo nakaless ng more or less 1,000 kasi kanina nga 8,000. So ano yung 7,000 na yan, no? Papakita ko na lang din sa inyo, no? Pero ang total labor niya 1,926.79, yung total part niya 453.57, total sublet niya 970.99. Ang mahal talaga guys yung total oil or yung lubricant, kasi syempre di ba pag PMS naman, isa sa major na ginagawa talaga sa mga auto natin yung tinatawag na change oil, at yun kadalasan yung pinakamahal talaga, no? Kung bakit, isa lang naman yan sa kailangan mong bayaran. Nasa actually almost 3,000 na siya kasi 2,928 pesos. So parang most likely the 40% dun sa total na binayad mo dahil lang yun sa oil talaga, which is okay lang yun kasi sabi nga din nila yun ang magpapaganda din ang takbo talaga ng sasakyan mo. So yung subtotal nun ay 6,279 pesos, pero may VAT pa kasi siya ng 753.59, kaya ang naging total price namin ay 7,033.52 pesos. Ang alam ko nga may bayad pa dito, I mean may nabawas pa dito. Kasi nga parang meron yatang, was that sa labor or something, na nagbabawas sila kasi nga nasa warranty pa, no, si Primo, kasi brand new naman namin siya binili. So medyo mataas talaga, no, hindi siya mababa. Pero ang alam ko, kaya maraming mga ilang car owners opted to have a PMS sa hindi na Toyota, no. Sabi kasi nila di hamak na mas mura daw pag sa labas, pero syempre since lalo pag brand new mo naman kasi binili, parang ang hirap rin talaga, no, na lumabas. Kaya yun lang, sabi ko naman sa inyo, medyo mataas talaga ang maintenance ng pagsasakyan, kasi feeling ko nga pag diesel di hamak na mas mataas pa talaga yan, or pag yung mga sasakyan mo, eto kasi si Wigo, di ba, si Primo, hindi pa yan ganun kataas yung maintenance. Feeling ko pag yung mga sasakyan mo, Fortuner, yung mga ganong tipo, medyo mas mataas talaga yung maintenance niya. So hopefully guys, natulungan kayo, no, ng video na ito. Just let me know if you have some questions, especially about PMS. Again guys, yung agent ko sa Toyota Taytay, RJ Adatu, just in case you are still interested, no, or you are looking for a brand new and then you're looking for someone na mag-assist sa inyo, RJ Adatu is the name of my agent. Sa Toyota Taytay siya. So visit lang kayo doon. Bigay ko din yung contact details niya, yung Facebook niya. And that's all for this video guys. This is just like sharing with you yung pag-PMS namin kay Primo ko. Yes, and sa mga nagtatanong pala guys, hindi ko pinagpalit si Primo dun sa bago. Hindi pa muna kasi na-busy din ako for other stuff. Pero parang wala naman akong plano na rin kasi naubos rin yung pera ko sa business, tapos masyado rin na oras ko doon. Parang actually meron sa inyo mga nagme-message even up to now, no, sa IG, sa Facebook, but yun nga, for now wala muna akong plano. Yeah, si Missy, siya yung nagda-drive. Parang sa kanya naman si Primo. Actually guys, nagpaplano ako na bumili na lang ng sasakyan ko talaga na sarili, kasi parang si Primo hindi ko talaga siya sasakyan. Parang nakikisakay lang ako sa kanya kasi siya yung, feeling ko siya yung may attachment kay Primo, kasi siya yung lagi nagda-drive, like on a daily basis siya talaga, kasi mas magaling naman na siya sa akin mag-drive. So ako, marunong pa lang, bobo ako sa parking, so natataranta ako pag magda-drive ako mag-isa. Magpapaturo pa rin ako kay Oro, pero pag yumaman ako, bibili ako ng sarili ko na lang sasakyan. Tapos si Primo, sa kanya na lang.
So that's all for this video, guys. Thank you so much for watching, and I hope I'll see you again on the next one. Bye for now, guys. Guys, please click that subscribe button there. Help me reach 20,000 subscribers. Medyo malapit na talaga tayo. Patawid na tayo ng 18, no? Tapos pag magna 19 na tayo, yan, super close na tayo sa 20, guys. Please click that subscribe button there. Bye, guys.